Ang kasaysayan ng Manila Fire Department ay nagsimula noong ika-7 ng Agosto, taong 1901. Ito ay ang araw na formal na itinatag ng United States Philippine Commission ng kauna-unahang organisadong grupo ng mga bumbero sa lungsod bilang kabahagi ng Department of Streets, Park, Fire and Sanitation. Bago pa man ang taong 1901, kapag may sunog, ang tanging sandata ng mga tao ay ang paggamit ng timba at pag-asa sa bayanihan. Tumutulong ang mga kapulisan at mga voluntaryong mamamayan upang mapula agad ang sunog. Sadyang mabilis kumalat at lumaki ang mga sunog noon sa kadahilan ng pawang yari sa kahoy at nipa ang mga kabahayan. Sa pagkakatatag ng Manila Fire Department na ay bahagi ng mga Amerikano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang maayos at organisadong grupo. Ang mga unang bumbero ay binubuo ng mga Amerikanong sundalo at ilang mga Pilipinong sinanay para sa gawaing ito. Gamit nila ang mga karuwahing hila ng kabayo na may mano-manong pambomba ng tubig. Ang simpleng sistemang mekanikal ng karuwahe na ito ay naging napaka-epektibo sa pag-apula ng apoy. Forward, men! Aim for the base of the flames! Sa pagkakatatag ng Manila Fire Department ng August 7, 1901, ang unang namuno at itinilaga ng mga Amerikano bilang Fire Chief ay si Captain F.R. Dodge. Ang lahat ng kagamitan at responsibilidad noong panahon na iyon ay pinagkatiwala sa kanya, kasama niya si Captain J. W. Huey bilang kanyang Assistant Fire Chief. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, may 80 na bumbero ang lungsod at 4 na istasyon ng bumbero, ang Tanduay, Santa Cruz, Paco at Intramuros. Itong pinakaunang 4 na istasyon ng bumbero ay nakatayo na bago pa man dumating ang mga Amerikano at nagsilbing imbakan o kulungan noong panahon ng mga Kastila. Sandali lamang ang naging panunungkulan ni Captain Dodge at siya ay nagbitiw sa tungkulin ng taong ding yon. Ang pamumuno ay napunta kay Captain Hugh Bonner, ang dating chief ng New York City Fire Department. Opisyal niyang sinimulan ang panunungkulan noong ika-25 ng Abril taong 1902 sa tulong pa rin ni Deputy Chief Huey. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mayroon silang 4 na engine company at isang hook and ladder company. Noong Hulyo 1902, itinatag ang Gamewell Fire Alarm System na may 80 alarm boxes. Itinayo rin ang ika-5 istasyon sa panahon ng pamumuno ni Captain Bonner, ang San Nicolas Fire Station. Noong 1907 nang magbitiw si Chief Bonner, humalili sa kanya si Captain Louis Dingman. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, itinayo ang Tondo at San Lazaro Fire Stations. Dito rin unang ginamit ang steam fire engine at motorized fire apparatus na pumalit sa mga karwaheng hila ng kabayo. Pagsapit ng 1919, pinangunahan ni Captain Otis Vanderford ang departamento at naitatag naman ang Santa Mesa Fire Station na naging ika-8 istasyon sa lungsod bago sumiklab ang digmaan. Siya rin ang huling Amerikanong fire chief ng Maynila bago ito ipasa sa isang Pilipino. Noong October 19, 1935, si Captain Jacinto Lorenzo ang naging kauna-unahang Pilipinong fire chief ng Maynila. Isa sa kanyang mga reforma ay ang pagbaba ng duty schedule ng mga tauhan. Ngunit dumating ang panahon ng Hapon. Noong 1944, humalili sa kanya si Deputy Chief Captain Cipriano Cruz. Sa kanyang panunungkulan, nangyari ang isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng MFD, ang pagsalakay ng Kempei Tai, ang Japanese Military Police. 53 bumbero ang dinakip dahil sa hinalang konektado sa mga gerilya. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang kanilang sinapit. Sa paglaya ng Maynila, halos wala nang natira sa mga kagamitan ng MFD. Tinulungan ito ng US Army sa pagbibigay ng bagong trucks, hose at iba pang kagamitan.
Sa ilalim ni Captain Cruz, nadagdagan ng 4 na istasyon. Ito ang gagalangin, Santa Ana, Arroceros at Sampaloc Fire Stations. Noong 1956, nagretiro si Captain Cruz at pinalitan ni Captain Eulogio Samyo na nagsimula sa rehabilitasyon ng mga istasyon, pagtatayo ng modernong gusalis, Santa Cruz at pagkuha ng mga makabagong kagamitan. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng 2 fireboats ang lungsod noong 1965. Siya rin ang responsable sa pagtaas ng sahod ng mga bumbero at pagbabawas ng duty hours. Mula 1966 hanggang 1985, ilang pinuno ang namuno sa MFD, kabilang sina Jesus Cruz, Domingo Reyes, Federico Garcia at Brigadier General Reyes. Pagsapit ng 1974 sa ilalim ng bagong batas, ang MFD ay naging bahagi na ng Fire District 1 National Capital Region. Isinama ito sa Metropolitan Police Force, pinamunuan ng Philippine Constabulary. Noong August 8, 1975, ipinatupad ang Presidential Decree No. 765 na nagbuo sa Integrated National Police or INP. Dito isinama ang lahat ng lokal na pulisya, bumbero at kulungan sa ilalim ng nag-iisang organisasyon, kasama na ang MFD. Lumawak ang saklaw ng tungkulin mula sa paglaban sa sunog hanggang sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng publiko. Noong December 13, 1990, ipinasa ang Republic Act No. 6975 o ang DILG Act of 1990 na nagtatag sa Bureau of Fire Protection or BFP bilang isang hiwalay at profesional na organisasyon sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Sa pagpapatuloy ng modernisasyon, isinabatas naman ang RA 9263 noong June 24, 2004 na nagtaas ng pamantayan sa kwalifikasyon ng mga kawani ng BFP. At noong May 8, 2009, nilagdaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang RA 9592 na nagpalawig sa panahong ibinigay para makasunod sa mga bagong kwalifikasyon sa edukasyon at eligibility sa serbisyo. Sa mahigit 1 siglo, ang Manila Fire Department ay hindi lamang lumaban sa apoy, lumaban ito para sa bayan, mula sa mga karuwahing hila ng kabayo hanggang sa makabagong fire trucks at rescue tools. Kasaysayan ng patunay, sa bawat yugto ng pagbabago, sa bawat pagbangon mula sa abo, ang bumbero ng Maynila ay nananatiling matatag, handa at tapat sa panata ng paglilingkod. Ito ang Manila Fire Department, ang kasaysayan ng tapang, sakripisyo at walang humpay na serbisyo. Noon, ngayon at sa hinaharap, para sa bayan.